Sa ilalim po ng ating saligang batas, obligadong kumuha po ng congressional franchise ang mga public utilities. Yes, public utilities, ang television at ang radio. Okay, broadcast entities, no? Basically nga, public utilities kasi nga una ay may mga panuntunan na dapat sundin diyan at yung mga garantiya tungkol sa pag-aari niyan, etc., etc. At yan po kasi ay regulated naman talaga. Yeah. 'Di ba? Yung tubig, yung tollways, etc., etc. Sa broadcast naman, basically po because the airwaves is owned by the state. May frequency. Di ba? Yung airwaves na ito, pag-aari po ng estado, kaya hindi nga ibinebenta dapat yung mga frequency na yan eh. That's still a frequency ng radio station basically, di ba? Kasi pag-aari ng estado yan. Yun din po nga, yung karagatan, yung ating pong aeroplano, yung paglipad niya, may mga prangkisa yan eh. Opo, hindi ho, basta-basta makapagnegosyo. Pero iba nga yung World Wide Web na binabanggit ni Ginoong Berhel, di ba? Who owns it? Sino may-ari ng World Wide Web na hindi ka naman pwedeng gumamit ng social media platform nang hindi ka dadaan sa internet? Sino ba naka-invento ng World Wide Web? Paki-Google nga. Diba, Sel? Yeah. So, sinasabi niya rito, paano mo bibigyan ng, paano ka huhingi ng franchise sa Kongreso sa isang bagay na hindi naman pag-aari ng Estado? Diba? So, anong gusto mong, anong agenda mo? Diba? Yun sinasabi ni Catherhell. Yung bang paghihingi ka ng franchise, so magkakaroon ng panuntunan. And then, nandun na ho tayo, tatawid doon sa, di ba, doon sa punto ng, baka nga gusto mo nang supilin yung karapatan sa pamamahayag. Nasabi niya, sa ngayon talaga, it's an open marketplace na dahil may kanya-kanya tayong kalayaan, bahala ka sa sarili mo. Kung ikaw magpapakalat ng kung ano-ano mga balita at ikaw naman naandoon sa medium hango doon sa lumang libel law at itong cyber libel, pwede ka namang papanagutin. Kasuhan. Okay, go ahead. Oo, at dumiretso na lamang sa korte. Kasi sinasabi nga ni Sir Verhel kanina, napakahirap naman kung lalagyan ng franchise itong mga social media platforms kasi ang control mapupunta na naman doon sa mga legislators na nakita na rin naman natin in the past na kumbaga nagamit nila yung kapangyarihan nila para matanggalan ng prangkisa ang isang news organizations. Oo. O isang news organization rather. Oo, at ang sino man ngayon na pwede pong sabihin na po natin na baka makapag-broadcast na hindi nila magugustuhan, maaaring agad-agad ipatawag at hanapan ng kung ano-anong mga pwede nilang sabihin na butas and kinalaunan nga, sarhan ka. Oo. Hindi Pwede ba? kang tanggalan ng prangkisa anytime, tapos hindi ka na makakagawa ng content sa social media. Pwedeng ganun. Okay, so ito ho naman po ay sabi nga ni Congressman Ace, kaisipan pa lang naman. I mean, kaisipan pa lang yan. So maganda nga rin po ito na nagkakaroon ng ganitong mga diskusyon para po sa ating pong sapat na informasyon at tamang kaalaman. Yeah. Doon po naman sa imbitasyon nga nitong TRICOM na ito, sabi nga ni Catherhell, ayaw niyang humarap din doon at meron din mga naiimbitahan doon. Kasi naman, napakahirap din. Halimbawa, sir, kung imbitahan ka doon. Ito lang po, no? Pasintabi lang. Imbitahan ka as resource person. And then, pupunta ka doon in good faith, no? Doon sa sinasabing subject matter kung meron ka maidadagdag o maiaambag. Paano kapag kung naandun ka at isa ka mamamahayag? At meron doong minsan sa buhay ninyo nagka-enkwentro kayo o hindi kayo nagkapareho ng mga opinion o kaya naging subject matter mo siya sa iyong komentaryo. Paano kapag nag-confront sa iyo doon? Yeah. Na outside na doon sa germane supposed to be subject matter ng diskusyon. How do you manage yung kanya mga questions kung labas na sa katanungan? Paano kung duru-duruin ka doon? Paano kung pagalitan ka doon? Inimbitahan ka, papayag ka ng bang ganon? Kung sumagot ka sa kanya ng diretsahan, di magdidebate kayo doon, di mag-aaway kayo doon, baka ipakontempt ka pa niya. Dahil yun ay kanyang teritoryo. So meron din po siguro mga iba na hindi nga siguro gustong sumipot doon kasi nga sa mga usapin na baka naman po hindi nakarapat-dapat yung mga gantong uri po ng mga suggestion sa mga bagay-bagay na wala naman talagang, kumbaga, control yung Mga naimbitahan. hindi, tsaka yung nasa mainstream. Yeah. Gusto lang pala ng coverage eh. Ha? Gusto lang pala ng coverage. Dito makbo ka ng hubad.
Ma-top story. Tumakbo ka ng hubad mula sa bahay mo hanggang doon sa entablado. Oh. Takbo ka ng hubad, sigurado ko balita ka bukas. Okay? So, yun lang po naman ang sa atin. Dito po, walang pilitan. Kasi paano mo maaaring mapakontempt ang isang ayaw sumipot na hindi naman siya, wala naman siyang ginagawang krimen. Di ba? Wala naman siyang ninakaw sa bayan. Wala naman siyang ginawang anumang perwisyo sa bayan, di ba? So Oo basically, nga, no? opo, Iniimbitahan ka para magbigay ka ng opinion tungkol dun sa issue na supposedly ay agenda sa hearing, pero nalalagay ka rin sa alanganin kasi hindi mo alam kung ano yung mangyayari during the hearing. Anong itatanong sa'yo? Kasi pag tinanong ka niya, di ba, ng bagay na maaaring taliwas sa ang inyong mga opinion, magdebate kayo doon. Oo, at hindi ka pa pwede magsalita. Di ba? Hindi ka pa pwede magsalita kasi wala kang control doon. Hindi po ba? Yun po lang naman po ang atin po ditong, kumbaga, paglalatag informasyon dito po sa mga hearing nito. But we appreciate it, no? Yung discussion, yung pag-imbita nila sa ilang mga vloggers, bagamat karapatan ng mga yon na hindi sumipot, naghain po ng petition sa Supreme Court, no? Para po pigilan itong mga imbitasyon na ito. At yung mga nado sumisipot, maganda rin naman pinakikinggan natin sila. Para po dito sa kaisipan, paano po natin mapapanagot ang mga nagpapakalat ng fake news. Ang dami po niyan. Nakaw. Kami ho mismo dito ay biktima niyan. Opo. Pero ako naman, iniuulat ko yan sa management ng istasyon. Yes. And the management, considering na sila may may-ari ng content namin dito, digital, lahat ng digital content ng programa, ay sila pag nagmamay-ari. So, we place the responsibility na sila po ang maghahabol dito po sa mga taong ito. Kasi chinachat-up nila minsan yung nangungomentaryo ka, kukunin nila yung mga points na iduduktong nila doon sa mga gusto nilang, alam mo yon. So at the end of the day, tinatahi nila sa iba. Tinatahi nila sa iba. So ako naman, ano magagawa ko doon? Oh, yes. Diba? So, pwede ba akong magdedemanda? Pwede, etc. Diba? Nasa sayo yan. Pero at the end of the day, yung content dito ho ay owned by the station. Yeah. And the right talaga ho dito, basically din po, na paghahabol sa royalties, etc. ay nasa amin pumasok. Okay, ngayon, impeachment. Ang ganda ng punto ni Sir Verhela. Sabi nga niya, malinaw naman diba, sa provision ng saligang batas. No? Yung forthwith nga, kailangan pa bang pagdebatehan yun? Oo. Kasi malinaw na nakalagay sa 1987 Constitution yung forthwith na proceedings kapag sa impeachment. Pag tiningnan mo kasi yung kahulugan nito, ibig sabihin, immediately, agad-agad. Kaya lang, ang question dyan, kung agad-agad pala o immediately yung dapat na pagtugon doon sa impeachment complaint, bakit ang sabi? Dahil wala daw clamor, mukhang sa June 2 pa sisimulan yung impeachment. Ito po yung base sa naging pahayag ni Senate President Jesus Escudero doon sa kanyang press conference kahapon. Parang ang dami kasing natatahing mga tanong dahil dun sa mga pahayag na teka sa June 2 ba, pwede ba yun? Hindi ba yun paglabag dun sa mismong provision na nakalagay sa konstitusyon? Diba matagal ng kasabihan na kapag ayaw, ang daming dahilan. Kapag gusto, may paraan. May paraan. Oo. Ang sinasabi nga din, and in fairness kay Senator Pimentel naman, na ginagampanan po ang kanyang duty bilang minority leader, sabi nga niya, klaro naman sa kanilang rules sa Senado on impeachment, diba? Na impeachment should be a priority over its legislative function. At ilan na ho ito na mga kasama sa humubog sa ating saligang batas. Mga bar top notcher na nagsasabi, yung forthwith na yan, hango sa inyong pinag-aralan, law school, college, first year law school, statutory construction. Basic naman yan tinuturo sa College of Law, First year, College of Law, statutory construction, di ba? Yung sinasabi ni Senator Pimentel, di ba? Yung verba legis. Simple yung salita, wala ka ng ibang interpretasyon. Di ba? Yun lang yun klaro-klaro. Pero sabi nga, kung klaro, na pinalalabo, sabi ni Ginoong Verhel, mag-isip ka na ng agenda. Ayun na nga. Ano na motibo? So itong sinasabi ng ating mga motibo, sinasabi ng ating mga, alam mo na, di ba? Yung mga nakakausap mismo. Basically po, yung pitong re-electionista
ang sinasabi daw po na iniisip ng kasalukuyang liderato ng Senado. Yung 7. Kasi nga daw po baka maalagay sa alanganin ang kanilang pagtakbo sa halalan kasi hindi may tatanggi na si VP Sara sa pinakahuling survey, trust ratings ito sa satisfaction ratings, hindi ba? Bagamat bumaba po ng lubos sa Luzon, ang lakas niya sa Mindanao. Hindi may tatanggi yun. Right, Sel? Yes. Klaro yun. Yes. So talagang may hatak at may hatak sila sa Mindanao. At kapag siyempre nakikita po ng mga botante doon, oo, ang mga gawi nitong mga senador at baka eventually po sila mapilitan na nga humantong ito sa pagdidesisyon, eh baka nga maapektuhan yung boto. Nako. So re-electionista. Oo. So, basically po, personal political interest. Aray ko. Klaro, di ba? Yeah. Klaro, okay. Ngayon, pangalawa, yung mga hindi re-electionista, meron din naman dyan na mga may kapamilya tumatakbo na re-electionista. So, ganun din po iyon. Political future ng kanilang mga angkan na nasa politika. Tama? Klaro din po naman yun. Hindi naman tatanggi dito. Hello? Kasi dito hindi na pinag-uusapan ang provision ng saligang batas, forthwith ng mga ganyan. Ito pong, di ba, itong accountability issue, yung sa ating pong saligang batas, pagpapanagot at pagbibigay ng pagkakataon sa mga nasasakdal, etc. Dito, ang isa pa, ang sinasabi sa atin, kung sakasakali nga na mag-convene ka ng Senado before nitong kanilang mabalik sa June 6, kanilang last day na sinidie session. Okay, adjournment. Opo. Paano nga naman kung hindi ka sumunod doon sa kagustuhan ng 7 re-electionista at ng ilang pang nasa majority, pag opening nyo ng sesyon, agad sila magdeklara ng bakante na ang posisyon ng Senate President. So yun. So tama nga, no?